Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita mula sa gitnang silangan. Nagtakda ang bansang Iran ng 6 na mahigpit na kondisyon para sa muling pagbubukas ng madiskarteng Strait of Hormuz. Ayon sa pamahalaan ng Iran, ang desisyong ito ay ganap na nakasalalay sa pagbabago ng ugali at pulisiya ng Estados Unidos. Ang anunsyong ito ay nagdulot ng panibagong tensyon sa pandaigdigang kalakalan ng langis at seguridad sa karagatan na kasalukuyan ng apektado ng sigalot. Ipinabot ng pamahalaan sa Tehran na ang mga kahilingang ito ay nagmumula sa kagustuhan ng mamamayang Iranian na ipinakita umano sa mahigit 116 araw ng paninindigan sa gitna ng labanan at mga kilos sa lansangan. Inihayag ni Mohammad Bagher Zolgador, ang kalihim ng Supreme National Security Council ng Iran, na hindi kailanman bubuksan ang Strait of Hormuz kung hindi babaguhin ng Estados Unidos ang marahas nitong pakikitungo at polisiya laban sa bansa. Sa 6 na kondisyong inilatag ni Zolgador, una sa listahan ng agarang pagpapatigil ng Amerika sa anumang banta laban sa soberanya ng Iran. Kasunod nito ang pagwawakas ng lahat ng operasyong militar ng Estados Unidos na nakatutok sa mismong Iran, pati na rin sa mga kaalyadong puwersa nito sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan na patuloy na nakararanas ng matinding panggigipit mula sa mga dayuhang hukbong na kabase roon. Ang ikatlo at ikaapat na kondisyon ay nakatuon sa usaping pang-ekonomiya at seguridad sa karagatan. Hinihiling ng Iran ang tuluyang pag-aalis ng blockade o pagharang sa mga barkong pangkalakal nito sa mga internasyonal na daanan. Bukod dito, formal ding iginiit ng pamahalaan ng Iran na dapat magbayad ang Estados Unidos ng kaukulang reparasyon para sa lahat ng pinsalang idinulot ng mga nakaraang aksyon nito laban sa bansa. Para sa huling dalawang kondisyon, mariing hiningi ng Tehran ang ganap na pagtatanggal ng lahat ng ipinataw na parusang pang-ekonomiya o sanctions ng Amerika laban sa Iran. Kasabay nito, hinihingi rin ang pagpapalaya sa lahat ng ari-arian at pondo ng Iran na kasalukuyang naka-freeze sa iba't ibang bangko sa labas ng bansa. Ang mga pondong ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar at lubhang kailangan para sa lokal na ekonomiya ng Iran. Binigyang diin ni Zolgador na ang Supreme National Security Council ng Iran ay hindi kailanman uurong sa mga kahilingang ito, anuman ang mangyari sa hinaharap. Idineklara niya na mananatili ang kanilang paninindigan sa gitna man ng digmaan o sa anumang diplomatikong negosasyon. Ipinapakita nito ang determinasyon ng Iran na gamitin ang kontrol sa Strait of Hormuz bilang pangunahing alas laban sa presyur ng mga kanluraning bansa. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na tugon o komento mula sa mga opisyal sa Washington hinggil sa mga seryosong kondisyong inilatag ng Iran. Gayunpaman, ang hakbang na ito ng Tehran ay nagdulot ng malaking pangamba sa pandaigdigang komunidad, partikular sa mga bansang umaasa sa supply ng krudo na dumaraan sa naturang ruta. Maraming eksperto ang nag-aabang kung paano tutugon ang administrasyong Amerikano sa tila ultimatum na ito. Ayon kay Richard Weitz, isang eksperto sa internasyonal na seguridad mula sa NATO Defense College, malabong tanggapin ng Estados Unidos ang mga kondisyong ito. Sinabi niya na halos walang pagkakataong pumayag ang Amerika sa pagbabayad ng danyos o sa iba pang kahilingan ng Iran kapalit ng muling pagbubukas ng daanan. Ang mga ganitong kahilingan ay itinuturing ng Washington na labis at hindi makatwiran para sa sarili nitong interes. Ipinaliwanag pa ni Weitz sa isang panayam na hayagang tinanggihan na ni dating Pangulong Donald Trump ang mga katulad na mungkahi noon sa pagpupor, papapadangas, pangkwalad at wala ring suporta mula sa Kongreso ng Estados Unidos para sa anumang ideya ng pagbabayad sa Iran. Dahil dito, ang listahan ng mga kondisyong inilatag ng Tehran ay nakikitang malaking hadlang na magpapahirap sa White House na makipagkasundo o makipag-usap ng maayos sa pamahalaan ng Iran. Sa kabila nito, kamakailan lamang ay paulit-ulit na ipinahayag ni Trump na malapit nang magkaroon ng kasunduan ang Amerika at Iran kung saan inaasahang babalik sa normal ang operasyon ng mga barko sa Strait of Hormuz. Ngunit kasabay ng kanyang mga pahayag ng pag-asa, nagbabala rin siya na magpapakawala ng malalakas na pag-atake laban sa Iran kung hindi magiging paborable sa interes ng Estados Unidos ang kahihinatnan ng mga pag-uusap. Sa panig naman ng Tehran, mariin nilang itinanggi ang mga ulat na nakikipagnegosasyon sila sa Washington. Inakusahan pa ng Iran ang Estados Unidos na sinusubukang impluwensyahan at isabotahe ang kasalukuyang proseso ng pag-uusap sa pagitan ng Iran at Oman sa pamamagitan ng patuloy na pagbabanta ng paggamit ng puwersang militar.
Ayon sa kanila, ang mga banta ng Amerika ay nagpapakita lamang ng kawalan ng katapatan sa pagsusulong ng kapayapaan sa rehiyon. Upang maunawaan ang kahalagahan ng isyong ito, ang Strait of Hormuz ay isang makitid na daan ng tubig na matatagpuan sa pagitan ng Iran at Oman. May haba itong 161 kilometro at ang pinakamakitid na bahagi nito ay may lapad lamang na 33 kilometro. Ang ruta ng mga barko sa bawat direksyon ay may lapad lamang na 3 kilometro kaya madali itong maapektuhan ng pagbara sa panahon ng krisis o digmaan sa rehiyon. Dahil sa sumiklab na digmaan sa gitnang silangan, halos na paralisa na ang trapiko ng mga barko sa mahalagang rutang ito. Sa kasalukuyan, ang mga sasakyang pandagat na dumaraan sa Hormuz ay umaasa lamang sa dalawang opsyon. Ang hilagang ruta na dumaraan sa loob ng teritorial na katubigan ng Iran o ang timog na ruta na malapit sa baybayin ng Oman. Ang limitasyong ito ay nagpataas sa singil sa insurance at sa panganib ng mga biyahe ng barko. Sa gitna ng tensyong ito, inihayag ng Iran na kasalukuyan silang bumubuo ng isang bagong modelo para sa pamamahala ng mga aktibidad sa karagatan sa Strait of Hormuz. Ang bagong sistemang ito ay ibinatay sa mga pinag-isang pananaw at kasunduang naabot nila kasama ang pamahalaan ng Oman. Layunin ng hakbang na ito na magkaroon ng mas epektibong kontrol sa trapiko ng mga komersyal na barkong dumaraan sa rehiyon araw-araw. Ayon kay Kazem Garibabadi, ang Deputy Foreign Minister ng Iran, tinalakay na ng dalawang bansa ang mga teknikal na aspeto, pangangalaga sa seguridad at pagprotekta sa kani-kanilang soberanya sa karagatan. Iminungkahi rin nila ang pagtatatag ng isang pinagsamang sentro ng koordinasyon na siyang mamamahala sa pagdaloy ng mga barko at mangongolekta ng mahahalagang impormasyon mula sa lahat ng dumaraang sasakyang dagat. Ang planong ito ay naglalayong tiyakin na walang anumang banta sa seguridad ang makapapasok sa kanilang mga teritoryo. Sa pamamagitan ng bagong koordinasyon, mas madaling mababantayan ng Iran at Oman ang bawat kilos ng mga dayuhang barkong pandigma, partikular ang mga mula sa kanluraning koalisyon. Nakikita ito bilang paraan ng Tehran upang higit pang bawasan ang impluensya ng Estados Unidos sa estratehikong karagatang ito. Sa ilalim ng iminumungkahing bagong sistema, ang pansamantalang ruta ng paglalayag na malapit sa Larak Island ng Iran, pati na ang rutang dumaraan sa teritorial na katubigan ng Oman sa Strait of Hormuz, ay tuluyan ng isasara. Ang pagbabagong ito ay magdudulot ng malaking epekto sa mga nakasanayang ruta ng mga cargo ship at oil tanker na matagal nang gumagamit ng mga tradisyonal na daanang ito para sa kanilang mga biyahe. Ipinaliwanag na ang isang bahagi ng bagong ruta ng paglalayag ay dadaan sa loob mismo ng teritorial na katubigan ng Iran, habang ang nalalabing bahagi naman ay mananatili sa loob ng katubigan ng Oman. Isa itong malaking pagbabago kumpara sa sistemang umiral sa loob ng maraming dekada kung saan ang mga komersyal na barko ay pangunahing dumaraan sa bahaging kontrolado ng Oman upang maiwasan ang teritoryo at jurisdiksyon ng Iran. Ang bagong rutang ito ay inaasahang ipatutupad sa simula sa loob ng 2 hanggang 4 na buwan o maaari pang pahabain depende sa sitwasyon. Gayunpaman, binigyang diin ni Garibabadi na ang pinal na pagpapatupad nito ay nangangailangan pa rin ng hiwalay at formal na desisyon mula sa pinakamataas na pamunuan ng Iran. Ibig sabihin, maaari pang magbago ang mga plano depende sa takbo ng geopolitical na tensyon sa rehiyon. Bilang pagtatapos, nagbigay din ng babala ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz ay may sarili nitong mekanismo at walang direktang kinalaman sa kasalukuyang mga talakayan sa Oman. Ipinapakita nito na ang kontrol sa karagatan ay mananatiling isang mabisang sandata ng Iran sa pakikipagnegosasyon nito sa kanluran, habang patuloy na nakabitin ang seguridad ng enerhiya sa buong mundo. Isang matinding tensyon ang namamagitan ngayon sa pagitan ng dalawang malalaking bansa sa Europa. Ipinatutupad na ng Espanya ang mahigpit na kontrol sa kanilang mga hangganan, partikular na para sa mga biyaherong nagmumula sa Italia. Ang hakbang na ito ay bunsod ng lumalalang hidwaan sa pagitan ng Madrid at Rome ukol sa isyu ng hindi dokumentadong migrasyon na patuloy na nagiging sakit sa ulo ng rehiyon. Magsisimula ang nasabing paghihigpit sa darating na hating gabi ng Sabado at tatagal hanggang ika-7 ng Setyembre. Lahat ng mga flight o biyahe ng eroplano, pati na rin ang mga barkong naglalayag mula sa Italia patungong Espanya, ay sasailalim sa masusing pagsusuri. Ayon sa pamahalaan ng Espanya, layunin nitong protektahan ang pambansang seguridad at kontrolin ang pagpasok ng mga dayuhan sa kanilang teritoryo sa gitna ng krisis. Sa ilalim ng bagong patakarang ito, bawat pasaherong Italiano at iba pang dayuhang manggagaling sa Italia ay dadaan sa masusing beripikasyon.
Kabilang dito ang pagsusuri sa kanilang mga pasaporte, nasyonalidad at mga kaukulang bisa. Ayon sa Ministriyo ng Interior ng Espanya, ang pansamantalang suspensyon ng malayang paglalakbay ay tugon sa patuloy na presyur ng irregular na migrasyon na kanilang nararanasan sa kasalukuyan. Ang desisyong ito ng Espanya ay hindi nagmula sa wala. Ito ay isang direktang tugon sa naunang desisyon ng Italia na magpatupad din ng sarili nitong border controls para sa mga biyaherong galing naman sa Espanya. Ayon sa pamahalaan ng Italia, ang kanilang ginawang hakbang ay udyok ng malawakang pagdagsa ng higit sa 72,000 migrante sa Ceuta, isang teritoryo ng Espanya sa Hilagang Aprika, noong huling bahagi ng Hulyo. Bago ilabas ang opisyal na kautusan, nagbigay muna ng babala ang Espanya sa pamahalaan ng Italia. Nagbanta ang Madrid na magpapatupad sila ng katulad ng mga hakbang bilang ganti o reciprocal measures kung hindi aalisin ng Rome ang kanilang border controls bago sumapit ang araw ng Linggo. Ang palitan ng mga banta ay nagpapakita ng lumalalim na lamat sa diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa na dating magkasangga sa European Union. Gayunpaman, hindi natinag ang Italia sa naging babala ng Espanya. Sa isang opisyal na pahayag, binigyang diin ng pamahalaang Italyano na hindi sila kailanman papailalim sa anumang uri ng banta, ultimatum o imposisyon mula sa ibang bansa. Idineklara ng Rome na pananatilihin nila ang kanilang border controls sa mga biyaherong galing sa Espanya hanggang sa kalagitnaan ng Agosto, anuman ang maging tugon o ganti ng Madrid sa kanila. Upang maunawaan natin ang pinagmulan ng sigalot, balikan natin ang naganap noong Hulyo at 30 sa Ceuta. Ang Ceuta ay isang maliit na teritoryo ng Espanya na matatagpuan sa baybayin ng Morocco sa Hilagang Aprika. Sa loob lamang ng isang araw, dumanas ito ng dambuhalang krisis ng tangkaing pasukin ng libu-libong migrante ang bakod na naghahati sa teritoryo na nagdulot ng matinding alarma sa seguridad sa buong Europa. Ang pangyayaring ito sa Ceuta ang ginamit na batayan ng Italia upang ipagtanggol ang kanilang naging aksyon. Ayon sa tanggapan ng punong ministro ng Italia, hindi nila maaaring isantabi ang banta sa seguridad ng kanilang sariling bansa. Sinabi ng Rome na muli lamang nilang pag-iisipan ang kanilang desisyon kung mapatutunayang wala ng banta ng terorismo, wala ng bagong alon ng migrasyon at kontrolado na ang sitwasyon. Dahil sa hidwaang ito, ang mga karaniwang manlalakbay ang direktang apektado at nagdurusa sa mga paliparan at daungan. Ang mga turistang Italyano na nagnanais magbakasyon sa Espanya ay kailangan ng maghanda para sa mas mahabang pila at masusing pagtatanong ng mga otoridad. Ang dating mabilis na proseso ng paglalakbay sa loob ng European Union ay pansamantalang naglaho dahil sa pampulitikang bangayan na ito. Ang usaping ito ay nagdulot din ng malaking pagkabahala sa buong European Union, partikular na sa konsepto ng Schengen Area. Ang Schengen ay nagpapahintulot sa malayang paggalaw ng mga tao sa pagitan ng mga kasaping bansa ng walang border checks. Ang muling pagpapatupad ng mga pagsusuri sa hangganan sa pagitan ng Espanya at Italia ay itinuturing ng mga eksperto na isang malaking hakbang paurong para sa integrasyon ng Europa. Ayon sa mga analista, ang krisis sa Ceuta ay nagpapakita ng mas malalim na problema sa patakaran sa migrasyon ng buong European Union. Ang Morocco na siyang karatig bansa ng Ceuta ay madalas na ginagamit na daanan ng mga migrante mula sa iba't ibang bahagi ng Aprika na naghahanap ng mas magandang buhay sa Europa. Ang kawalan ng nagkakaisang tugon mula sa mga bansang Europeo ay patuloy na nagpapalubha sa sitwasyong ito. Ang kasalukuyang diplomatikong hidwaan sa pagitan ng Madrid at Rome ay nagpapakita rin ng kakulangan sa tiwala sa pagitan ng dalawang pamahalaan. Bagamat parehong miyembro ng NATO at European Union, ang magkaibang pananaw sa kung paano hahawakan ang mga migrante ay nagdulot ng lamat na mahirap hilumin. Ang bawat panig ay patuloy na nagtuturuan kung sino ang dapat managot sa pagdagsa ng mga hindi dokumentadong dayuhan. Sa panig ng European Commission, patuloy silang nananawagan ng hinahon at dialogo sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa mga opisyal sa Brussels, ang unilateral na pagpapatupad ng border controls ay dapat maging huling opsyon lamang at hindi dapat gamitin bilang instrumento ng pampulitikang ganti. Gayunpaman, tila walang balak umatras ang magkabilang panig habang papalapit ang kani-kanilang mga deadline. Sa loob ng Espanya, nahahati ang opinyon ng mga mamamayan at mga lokal na negosyante. Ang sektor ng turismo, na umaasa sa mga bisitang Italyano, ay nagpahayag ng pangamba na baka magdulot ito ng pagbaba ng kita ngayong panahon ng tag-init. Sa kabilang banda, marami rin ang sumusuporta sa desisyon ng pamahalaan upang matiyak na hindi mapapasukan ng mga iligal na migrante ang kanilang mga pamayanan at lungsod.
Katulad ng sitwasyon din ang nararanasan sa Italia, kung saan binabatikos ng ilang sektor ang tila agresibong paninindigan ng kanilang pamahalaan. Ang mga negosyanteng Italyano na may transaksyon sa Espanya ay nag-aalala sa posibleng pagkaantala ng mga kargamento at serbisyo. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang suporta ng mga konserbatibong grupo sa kasalukuyang administrasyon para sa mas mahigpit na seguridad. Ang pangyayaring ito ay muling nagpapasiklab sa debate ukol sa reforma sa asylum system ng Europa. Sa loob ng maraming taon, ang mga bansa sa Timog Europa tulad ng Italia, Espanya at Gresya ang pangunahing sumasalo sa bigat ng migrasyon dahil sa kanilang lokasyon. Ang kawalan ng patas na distribusyon ng mga migrante sa iba pang mga bansa sa Hilaga at Silangang Europa ay patuloy na nagiging mitya ng awayan. Kung titingnan ng timeline, ang border controls ng Espanya ay nakatakdang magtapos sa ika-7 ng Setyembre, samantalang ang sa Italia naman ay hanggang ika-15 lamang ng Agosto. Gayunpaman, nagbabala ang mga eksperto na kung hindi mareresolba ang diplomatikong krisis na ito sa pamamagitan ng negosasyon, malaki ang posibilidad na mapalawig pa ang mga nasabing kontrol na lalong magpapahirap sa mga biyahero. Sa mga huling pahayag mula sa Madrid, ipinagtanggol ng mga opisyal ang soberanya ng Espanya. Sinabi nila na ang kanilang bansa ay may karapatan at tungkuling protektahan ang mga hangganan nito laban sa anumang banta. Binigyang diin din nila na handa silang makipag-usap sa Rome, ngunit dapat munang kilalanin ng Italia ang naging pagkakamali nito sa unilateral na pagpapatupad ng mga restriksyon sa paglalakbay. Samantala, iginiit naman ng panig ng Rome na ang kanilang pambansang interes ang palaging mangunguna sa kanilang mga desisyon. Ayon sa Ministeryo ng Interior ng Italia, hindi sila magdadalawang isip na gumawa ng mga katulad na hakbang sa hinaharap kung makikita nilang may banta sa kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. Ang matigas na paninindigang ito ay nagpapakita na malayo pa ang mararating bago matapos ang krisis.